Welcome to Exhibit today. This is Ann Falcon. Nandito po tayo ngayon sa Manila Yacht Club and we're cruising the Manila Bay with the Trunked boats. Makikita po natin mamaya kung paano, gaano ka-smooth at gaano kaganda mag-glide in the water ang Trunked boats. Pero syempre, bago yan, mamaya papakilala natin ang pilot ng ating boat, Pilot John Ray. At syempre, mamaya makikita rin natin ang ating executive producer, Mr. Rick Angeles, katabi ng ating pilot para ma-experience ang Trunked boat. So ngayon, samahan nyo kami. This is a part of the highlights of the Beacon 2024, the Maritime League event. So, samahan nyo kami ngayon. Tara na! Gandang hapon, nandito tayo sa Trunked boat. So, katabi ko yung ating kapitan itong what do you call this? Ang tawag nyo rito sa sa boat na to, sir? Speedboat, sir, na catamaran type. Okay, catamaran type. Sir, ilang taon na kayong nagkakapitan dito? May get 1 year lang, sir. 1 year. And ilang footer itong boat natin na dala ngayon? 33 footer po, sir. 33 footer. So, kayo ba, sir, gaano na bakalayo yung biniyahin nyo using this boat? Ang pinakamalayong nabiyahe ko, sir, by sea. Mula dito Manila Yacht Club papuntang Samar. Okay, ilang oras yon, sir? Hindi naman sa oras yung diretsyo na biyahe, sir. Ano siya, may mga stopover kami sa Kasi okay, yung nang mayari, bawat may madaanan yung beach, mag-stop over siya. Okay. Sir, can you explain to us a little bit about yung feature nitong ng boat na to? Ito, sir, yung tinatawag natin na Carmin o navigation guide. Okay. Mas mas maganda to sa zero civilities, yung wala ka talaga makitang zero civilities. Yan po. Ito gamit na gamit po to siya. So, tapos yes, ito po yung ating engine gauge o tinatawag na dito po natin makita yung sa RPM, speed, meron din po at saka yung natin yung gas natin kung marami na o marami pa o okay. Sabi niya kahit gabi pala to, wala kang nakikita nyo sa screen. Opo, sir. Kung meron kayong basta gumagana makakasalubong. Okay. Tapos yung natin, sir, yung makikita natin dito, meron din siyang speed, lalim ng tubig natin, at saka posisyon natin. Sir, anong maximum speed nito ng boat natin? Maximum speed ito, sir, pag walang karga, nasa 46-47 siya. Okay. O pag may karga siya, depende sa dami ng tao, okay, magbabawas din. Ano po ang maximum capacity na itong boat na to? Ang maximum niya nito, sir, is 20 passengers. Okay. So, very smooth, no? Parang hindi mo maramdaman yung engine, no? Diba? Parang ngayon ko lang naramdaman. Nag-accelerate tayo, no? Sa speed. So, tawagin natin si brother. Captain Ray, thank you very much sa pagtutuloy sa amin. Yung maximize na gaano siya kabilis. Huwag mo naman bibilisan pero gaano siya kabilis. Ay, yung natin, sir, may tawag tayo na crossing speed. Yung natin ginagamit na crossing speed is 35 and 30. Okay. So ano yung mga nagiging challenge lang pag ganito nagbibiyahe siya? Ay may mga nagiging parang obstacle, mga hindrance, gano'n. Ano yung mga nagiging problema? Which hindi naman natin dapat na entertain yan. Pero ano yung mga most? At may lang, sir, bumabiyahe na hindi mo ma-expect na magmakit ng Yung mga mabato, no? Mga mabato. Yung mga mabato, sir, pakita mo naman sa GPS mo. Okay, so meron tayong navigator na parang natitrace natin kung ang isang lugar na dadaanan ay mabato. Okay. But yung yun ang unpredictable, right?
Okay, so yan no. Ilang taon na siya, sir? Ilang taon na po ay nagpipiloto po ng ganito? Asa totang sir, wala pa ano ko. 6 years na po. Okay, sir. Maraming salamat po at pakausapin naman natin yung designer ng barko, ha? So, gaano ka hirap ba mag-design ng isang boat? Syempre, may mga technical features ito at meron din kayong mga calculations, di ba? Yes, Oo. So, bigyan mo nga kami ng idea kung paano, kung gaano ba kahirap o kadali mag-design ng isang katulad nito. Anong klaseng boat ito? Speedboat? Yes po. Yes. Bali, ang hull po nito is catamaran. Catamaran. type. Oh, type. Oo. Ang- But, my question, what is the difference of catamaran type? Ang catamaran type po is twin hull. Ibig sabihin, dalawa po yung hull niya. Oo, twin hull. Ibig po na conventional na isang hull lang, dalawa po siya. So- Ang benefits po niya is mas yung comfort po ng passengers sa kalmadong seas. Ibig sabihin, hindi po siya mauga. Yes, oo. So, oo. Yun po yung pinaka niya, yung advantage niya po talaga. So, yung twin hull, medyo yung comfort ng passenger yung Yes po. pinag-uusapan natin. And also, yung kanilang feeling of safety. Tama Yes ba? Oo. So, ngayon nakikita namin, we're gliding through the waters. Ang ganda it's very smooth. Although this is a speedboat, smooth siya, nararamdaman natin yung waves, pero parang hindi naman tayo umuuga. masyado tagtag. Oo, hindi masyado tagtag. So ano pa yung ibang kino-consider natin sa pagde-design ng isang bangka, ng isang boat? Depende po kasi sa use. Yes, oo. So, bali ito pong klaseng speedboat na to is for leisure craft po ito. So, ang priority doon is comfort po talaga ng passengers. But Trunked Boats, nagde-design pa kayo ng iba't ibang klase pa? Yes po. So ano-ano pa yung mga dinedesign yung Bali boats? ito po is 33 Interceptor. Bali tatlo po yan. Meron po 3640. Ang pinagkaiba na po nila is yung length. Meron din po yung passenger na Interceptor. Tapos on the way po, meron po kami ngayon dine-develop na 40 feet na step hull. 40 feet? Po, step hull. Fiberglass din po siya. Oo. Pero deep din na po, parang hindi na po yung hull niya. So ano Speed na? for speed naman po. Yes, so ano ba yung ginawa ng Trunked Boats na pinakamalaki? Bali 40 feet po. Yun na yung 40 feet. Na ganito po. Oo, so ano yung capacity? Ito pong 33 feet, around 12 to 18 people po makakapo ng komportable. 12 to 18. Po. Oo, Ang tapos? 40 feet po siguro sa 20, 25. So gaano kalayo ang pwedeng takbuhin ng isang speedboat? Depende po sa fuel, pero last year po is nagsubik po sila. Nagsubik or Zambales po. Bali, kaya naman po. Ganun po yung mga siniliver po nila sa Iloilo, mga gano'n. So pwede, no? Pwede po. So pwede para tayong sa water, pwede tayong magkaroon ng stopover o sa mga Pwede bawat naman shores. stopover Oo. Para po sa fuel. Para sa fuel, tapos diretso uli kung saan yung destination. Oo. Tapos being a designer of a boat, so meron ba ngayon no, sa panahon natin na maraming yate at maraming boats na nakikita na tayo ngayon at marami na rin na nagde-design ng mga boats. Ano yung pinaka-forte mo? Ang 40 ko po is design po talaga. Both exterior po yung interior. Exterior and interior. Locally po, bihira lang po din sa Pilipinas yung ganito po kagandang boat. Oo nga. Very Oo. detailed po, very Tsaka talagang very comfortable, ano? Yung feeling niyo po ng luxury saka elegance na dito po. So sir, thank you very much ha. Salamat kasi it's not always na malalaman namin kung paano ba mag-design ng boat. So ngayon yung mga viewers natin, maintindihan nila na yung mga boat talaga natin ngayon is for comfort, for safety, and also for leisure. At pwede na rin tayo by boat, pwede tayong pumunta sa iba't ibang lugar, no, na mag-tour. Kasi diba, minsan sa airplane lang tayo ngayon. So yung bucket list ng mga Pinoy ngayon, pwedeng isama ang tour by boat. Tama ba? Ayan. So maraming salamat. Thank you very much. Thank you. Again, this is Anne Falcon
for exhibits today. Nagpapasalamat tayo sa Binyo Designs, Village Designs, and also to Beacon 2024, the Maritime League, at of course to our executive producer, Mr. Rick Angeles. Dito po sa Manila Bay, we're cruising the Manila Bay, at samahan nyo kami. Tignan nyo ang paligid ng Manila Bay ngayon at tignan nyo kung gaano smooth tumakbo, mag-glide in the water ang trunked boats. Again, this is Ann Falcon. God bless us all.